Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kabayan, mas lalo pang lumakas si Bagyong Tino at nag-intensify na ito bilang typhoon at maglalandfall na sa kalupaan ng Visayas Region. Sa loob ng susunod na 24 oras, inaasang mas lalo pa itong lalakas bilang super typhoon bago tumama. Alamin natin ang pinakabagong update sa direksyon nito at ang mga lugar na dadaanan ng bagyo ngayon. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ang sentro ng Typhoon Tino ay may layo na lamang na 125 kilometers sa timog silangan ng Eastern Samar. Dala nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 145 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot hanggang 175 kilometers per hour. Batay sa track at intensity outlook ng Pag-asa, kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour at ang lakas ng hangin ng bagyo ay umaabot na ngayon hanggang 300 km mula sa sentro nito. Sa kasalukuyan, nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4, kabilang dito ang mga lugar sa Eastern Samar, Southern Leyte, Camotes Islands at mga bahagi ng Bohol at Dinagat Islands. Mag-ingat mga kababayan dahil dito asahan ng malalakas na bugso ng hangin o typhoon force winds sa loob ng 12 hours na may lakas na aabot sa 120 hanggang 190 km per hour na kayang magpabagsak ng mga malalaking puno at posibleng pinsala sa mga kabahayan at linya ng kuryente. Samantala, nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang gitna at hilagang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte at mga karatig probinsya sa Visayas at Mindanao. Ang mga lugar na ito ay nasa ilalim ng matinding banta ng mapinsalang hangin o storm force winds na may lakas na nasa pagitan ng 90 hanggang 120 km per hour na pwedeng magpatumba ng mga ari-arian na gawa sa light materials at may dalang panganib sa buhay at may malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang mga sumusunod na lugar sa Masbate, Romblon, Biliran, Capiz, Aklan, Antique at ilang bahagi ng Surigao, Agusan at Camiguin. Ang ganitong lakas ng hangin o gale force winds ay maaaring makasira ng mahihinang instruktura at makabuwal ng mga puno. Samantala, nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Quezon, Marinduque, Mindoro, Palawan, Northern Samar at mga bahagi ng Mindanao. Pagamat mas mahina, maaari pa ring maramdaman ang mga biglaang bugso ng hangin at pagtaas ng alon sa dagat. Paalala sa ating mga kababayan, kung ikaw ay nasa mga lugar na apektado, manatili sa loob ng matitibay na gusali, isara mga bintana at patayin ang kuryente kung kinakailangan, ihanda ang inyong emergency kit, mga importanteng dokumento at mga gamit na pang-evacuate at mahalagang makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Ayon naman sa latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, maraming lugar ang makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Dahil dito, inaasang aabot sa higit 200 mm na ulan ang babagsak sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Cebu, Negros Occidental, Aklan, Iloilo, Guimaras at sa may Capiz. Sa ganitong kondisyon, mas mataas ang panganib ng landslides at pagbaha, lalo na sa mga mabundok at mababan lugar. Kung ikaw ay nakatira malapit sa ilog, bangin o dalisdis, makinig sa abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Habang ang Surigao del Norte, Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon, Biliran, Samar, Bohol, Camiguin, Antique, Negros Oriental, Romblon, Masbate, Misamis Oriental at Agusan del Norte ay makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan at ang mga lalawigan ng Surigao del Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, maging sa may Sarangani at Lanao del Sur ay posibleng makaranas pa rin ng malakas na ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm. Iwasan muna ang mga paglalakbay kung hindi kinakailangan at siguraduhing ligtas ang inyong kuryente at kagamitan sa loob ng bahay. Bukas, araw ng Miyerkules, November 5, muling lalakas ang pag-ulan sa Palawan,
Aklan at Antique kung saan inaasahang lalampas sa 200 mm ang dami ng ulan. Habang sa Romblon, Oriental Mindoro, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo at Capiz ay makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na pag-ulan. Ganun din sa may Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Batangas, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Southern Leyte, Leyte, Samar, Biliran, Negros Oriental, Bohol at Masbate ay makakaranas ng malalakas hanggang sa matitinding buhos ng ulan. Pagsapit naman ng November 6, may mga pag-ulan pa rin na aabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Kaya paalala sa ating mga kababayan na maaaring mas mataas pa ang inaasahan dami ng ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar. Ang patuloy na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pag-apaw ng ilog at malawakang pagbaha sa mabababang lugar. At ang epekto nito ay maaari ring mas lumala dahil sa mga naunang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa, ngayong araw asahan ang napakabagsik na hampas ng alon sa silangang baybayin ng Eastern Samar na may taas ng alon na aabot hanggang 9.5 meters. Sa ganitong kondisyon, lubhang mapanganib ang paglalayag ng anumang uri na sasakyang pandagat, kaya huwag munang pumalaot at manatili sa ligtas na pantalan o baybayin hanggang sa humupa ang hangin at bumaba ang alon. Sa silangang bahagi ng Dinagat Islands at Hilaga at silangang bahagi ng Siargao at Bukas Grande Islands, iira lang maalong karagatan na may taas na aabot sa 7.5 meters. Samantala hanggang 6.7 meters naman na hampas ng alon ang iiral sa baybayin ng Antique, Cuyo Islands, Palawan, Calamian Islands, Leyte, Mindoro, Samar at Dinagat Islands, gayon din sa may Aklan. Sa Capiz, Northern Samar, Northern Cebu, Negros Occidental, Sorsogon, Southern Leyte, Iloilo, Masbate, Romblon at iba pang bahagi ng Aklan, inaasahan din ng malalakas na alon na may taas na aabot sa 5.5 meters. Habang 4.5 meters naman sa Camarines Norte, Albay, Biliran, Agusan del Norte, Camiguin, Catanduanes, Surigao del Norte at Cagayan. Sa ganitong taas ng alon, mapanganib ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, manatili sa ligtas na pantalan at kung nasa biyahe, agad na magtungo sa pinakamalapit na daungan. Ayon naman sa latest forecast track, ang Bagyong Tino ay nagpapakita ng malawak na pinsala, hindi lamang sa mismong tatahaking landfall area nito, kundi pati sa mga karatig probinsya na maapektuhan ng malalakas na hangin at matinding pag-ulan na dala nito. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang Bagyong Tino ay patuloy pa na lumalakas ngayon habang lumalapit na sa kalupaan ng Visayas Region. Inaasahan nitong maglalandfall ang direksyon nito o tatama malapit sa Dinagat Islands ngayong gabi o madaling araw ng November 4. At pagkatapos mga kababayan, tatawirin nito ang kalupaan ng Leyte o Southern Leyte bago dumausdos patungong Visayas at hilagang bahagi ng Palawan hanggang Miyerkules ng umaga, November 5. Pagkatapos nito, lalabas na ang bagyo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Miyerkules ng umaga at hapon at posibleng tuluyan lumabas na sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes ng umaga, November 6. Sa pinakauling datos ng mga modelo, ang typhoon ay maaaring maglandfall sa pinakamalakas nitong kategory na may hangin na aabot sa 150 hanggang 160 km per hour at may bugso na higit pa rito. Kasabay nito may posibilidad pa ng biglaang paglakas bago tumama sa lupa. Bagamat bahagyang hihina ito matapos dumaan sa kabundukan, inaasang mananatili pa rin itong nasa kategorya ng typhoon habang tinatahak nito ang ating kalupaan. Bukod dito mga kababayan, ipinapakita din ng mga weather models sa silangang karagatan na may mga bagong nakasunod agad na low pressure system na posibleng mabuo sa mga susunod na araw na posibleng pumasok din. Bagamat wala pa sa ating area of responsibility, ang mga ito ay patuloy na binabantayan ng mga weather monitoring centers. Kung magpapatuloy ang ganitong senaryo, maaari itong magdala ng panibagong bugso na naman ng malalakas na buhos ng ulan at malakas na hangin sa kalagitnaan ng linggo. Kaya sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals at rainfall warnings, maging handa at alerto, agad sundin ang abiso ng inyong mga lokal na opisyal
Kung nakatira ka sa mababang lugar o malapit sa ilog at baybayin, lumikas agad bago pa magsimula ang malalakas na pag-ulan at posibleng storm surge. Ihanda ang mga emergency kits, flashlight, baterya at malinis na tubig. Tiyakin din ligtas ang mga alagang hayop at mga mahalagang dokumento. Ang mga residente sa bulubunduking lugar ay pinapayuwang maging mapagmatsyag sa posibilidad ng pagguho ng lupa, habang ang mga nasa tabing dagat naman ay mahigpit na pinapayuwang huwag munang pumalaot. Ang karagatan ay kasalukuyang magaspang at mataas ang alon. Isang maling hakbang lang ay maaring magdulot ito ng trahedya. Tandaan mga kabayan, ang pinakamalagang sandata ay ang pagiging handa at maagap ngayon. Huwag basta umasa sa swerte o dasal lamang, ang kaligtasan ay nasa ating mga desisyon ngayon. At para sa susunod na pinakabagong weather updates, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.